Hi, kamusta ho kayo? Tagal-tagal na rin bago ako nagkaroon ng content. Anyway, nandito ako sa Nagcarlan, Laguna at napadaan lang naman ako dito at gusto ko lang bisitahin yung update sa farm ni Sir Joseph Lee Corpus, yung Aosta Farm. So tara. So nandito tayo sa Nagcarlan, Laguna at napadaan tayo sa Aosta Farm, pag-aari ni Sir Joseph Lee Corpus. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sir, maraming salamat sa iyong pagdalaw muli. It's been an honor, sir. It's been an honor. So, napunta ako dito huli October 2021. So, 3 years, almost 3 years from now. So, balitaan mo ako sa nangyari sa buhay mo, sir, sa rabbitry mo in your programs. Go. Since then, may interview mo ako, nagdire-diretso naman ako, nag-training ako, pa-accredit ako sa isang academy, LSP or ATBI. So naging incubate ako ron para ituloy ko yung aking project ng Rabbit King products na. Kasi nga mga farmers kasi nga medyo kailangan talaga ng backup to sustain their farming sa rabbit. Karamihan kasi ng mga nag-breeder, nag-rabbit farming dito ay nag-quit na sila. Ako naman dire-diretso lang kasi nga meron na akong tawag dito, may support ako sa government saka sa academy. Yun ang kailangan natin na ituloy talaga siya. Yung ating mga plano, katulad niyan, meron tayong mga farmer na binubuo uli ngayon na para magkaroon ng sustainable naman yung ating supply ng rabbit. Kasi doon ako nagkaroon ng problem nung last namin, yung mga bigay ko mga paiwi ay hindi nag-succeed kasi nga the problem ng isang farmer ay yung number one talaga, feeds. So sobrang taas ng feeds, talagang hindi nila kinaya. Maraming farmers ang nag-quit, maraming farmers ang hindi nakapag sa aking programa, hindi nakasunod. Tapos number two is yung kulang sa training sa how to handle the disease, saka yung sakit na makukuha ng rabbit, so nangangamatay, napabayaan na rin sila. And also yung market nga, biglang bumagsak ang market ng rabbit. Yun yung time na ang tawag dito, nagkaroon ng biglang pagtigil ng market, naubos din ng rabbit hanggang sa naubos ang mga rabbit. Ngayon nag-restart na ulit ang mga farmers, waiting for the harvest time. And also yung ako lang mismong nagpo-pursue, yung iba medyo talaga nanlamig na, nasunog na yung iba, nagtigilan na sila. Pero ako andun pa rin ako sa sa hope and wish ko nga na bumalik ang industriya ng rabbit dito sa buong Laguna. Okay, sir. Napansin ko sa background ninyo nung pagbalik ko dito, may lettuce na kayong tinitinda. Konting lang, sir, kung pahapyaw lang kung anong nangyari, ba't hindi rabbit yun nandun sa labas? Actually, naging ko lang siya, naging business ko na lang din siya kasi nga nakita ko kasi naghanap ako ng nung nag-training ako sa UP na mga professor ko doon, mga mga ilang araw na training. Sabi nila, constant di ka nakakumikita sa isang kailangan marunong ka mag-switch ng ibang business. Kasi kung tututok tayo sa rabbit, tapos wala naman tayong income, medyo mahirapan. So nakita ko yung yon, inaral ko yung ng pag-lettuce. Ayun, naging naman siya. Nag-start ako sa seedling production, nursery, nagtayo ako ng nursery kasi nga yun ang isang nakakatulong sa isang farmer, yung constant and sustainable na seedling supply. Kasi ang nagiging problem dito ng mga farmers ay yung sudden change ng weather, maulan, maulap, walang araw. So sa akin, gumawa ako ng indoor. Doon ako nag-start kasi nga nagsosolve ako ng problema ng farmer agad eh. Nakikita ko yung magiging problem nila in the future na kakailanganin nila ng seedlings. Yung seeds kasi minsan pag tinanim mo yan from buto, ayaw niyang tumubo, ayaw niyang mag-germinate. Ako, nakita ko na yung problem na yon, so sinolve ko siya. So yun ngayon ang naging bread and butter ko ngayon, yung aking seedling production. So mga farmers sa akin na kumukuha from north to south, meron tayong mga nakuhang seedlings.
So yun, then sabi ko, nung una nag-start ako, wala pa akong masyadong buyer. So nung medyo naging stable na siya, nagtayo na ako ng talagang production line ng lettuce. Kasi nga nakita ko kailangan natin ng model farm, parang ganun. Okay. Nagagala ako at successful yung lettuce business mo, sir. Mabalik tayo dun sa rabbit mo, sir. Kamusta naman ang ang rabbitry mo? Ang status ngayon, tsaka naalala ko dati may mga program ka, tsaka nagtitinda ka ng meat products ng rabbit. Pwede bang ibahagi mo naman sa amin kung ano na yung status? As of now, ang rabbit production natin nag-stop kasi nga wala na ako makuha ang rabbit dito sa within Laguna. So yun, nag-start kami ng farming ulit. Yung mga farmer ko, nagpapadami kami para to sustain the supply kasi wala nang makuha ang supply ngayon. So yun nga, inaayos natin yung mga farmer na bumalik sila at mag-restart. At ako namimili ng rabbit dito na pangkatay. So once na naging sustainable na yung kanilang supply, we will start producing na. Actually, meron kaming production ngayon bago mag-October 12 kasi meron kaming food fair sa Santa Cruz. So I have to ready the supply at na kami ng production, mag-restart kami ng production ng Rabbit King products, yung aming bottled na rabbit tapa, yung original tapa flakes and yung sisig. Na most natin naka-inline na sa naka for FDA na siya. So may mga papeles na siyang kinuha, meron na siyang sa nutritional facts and biocheck tawag dito. Basta yung tungkol sa basta ito. Check yun. Somewhere related kay FDA. FDA requirements kasi yun. So yun yung aking ngayon, magkaroon tayo ng ulit, makabalik ulit yung mga farmers. And also save the program with ways to help the farmers sustain their production. Nandun tayo ngayon sa kung paano makapag-produce ng murang feeds supply para sa mga rabbit. Kasi doon nagkaroon ng problem. Nasa research part na sa... Oo, doon ang isosolve naman natin kung paano tayo makakapag-produce. Kasi yun yung naging problema. Oo, yun ang naging problem ng mga farmers. Baga, mahal yung feeds. So... Oo, mahal yung feeds. Imported kasi mga raw mats. So, ito, gahanap kayo ng option. May option tayo na gumawa ng sariling feeds natin for the production ng rabbit. Okay, so, hindi rin pala naputol yung pagsuporta mo sa rabbit, sir. So, ibig sabihin, good news to sa lahat dito sa Nagkarlan at sa mga kalapit bayan kasi once na mag-stable lang yung supply ninyo, back to production back to production ulit tayo para at least manano ulit yung ating industriya dito sa Laguna. And also may mga partners naman tayo at mga kasamahan pa rin naman na hindi pa rin bumibigay, hindi pa rin bumibitaw. At alam nila, nakikita naman lang siguro na may future ang rabbit sa Pilipinas. Hindi ako tumitigil dyan dahil nga kahit nga si Sir Art, hindi yan tumitigil. So diretso hangga't hindi natigil ang mayor, hindi tayo titigil, ganun pa rin. Okay. So sir, alam ko medyo busy ka ngayong araw. Any messages or shoutouts to the viewers? And also promote mo na rin yung page mo or saan ka pwedeng kontakin? Ayun, shoutout kay Sir Art Veneracion, the father of rabbitry in the Philippines. And all my groups sa ARAMP Laguna chapter. And also the PRIA cooperative na sana maging maayos na para magbalik ang ating mission and vision. And also do sa aking bagong business na Lettuce King products, mas magandang backup muna after magkaroon tayo ng backyard income and soon we will siguro we will restart the resto business. Okay. Last sir, saan kayo pwedeng kontakin ng mga manonood? Ngayon, as of now, you can contact me on Lettuce King page or you can call me at 0918-353-6745.
Okay, i-flash natin sa screen yan. So yung Letos King page is sa Oh. Facebook yan, no? Yes, sa Facebook. Okay, sige. Maraming salamat, Sir Then, Joseph. or yung sa Aramp namin page, Aramp Laguna chapter, you can also page me, contact me there. Okay, maraming salamat Sir Joseph sa panahon ng pagpapaunlak sa pagbisita namin ka dito. At yun lang, at hanggang sa muli. Thank you guys.